Tanong ko lang sana sir, paano na ano 'to, papaano na-preserve pa rin ito na panahon ni Douglas MacArthur? Ang kasaysayan po ng sakyan nito, Douglas MacArthur, ito po ang 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet. Sa araw na ito ay dinayo natin ang Quezon City Memorial Circle. Sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo ang iba't iba at magagarang sasakyan ng ating mga pangulo ng ating bansa dito sa Museo ng Pangulo. Ito't pasukin natin mga kaibigan. Samahan nyo kami. I'm wearing Fendi, money spending, all I wanna do is flex, flex. I'm not pretending, only trending, all I wanna do is flex, just flex. I'm wearing Fendi, money spending, all I wanna. Araw mga kaibigan, so nandito po kami ngayon sa loob ng Museo ng mga sasakyan dito po sa Circle, Quezon City. At syempre pinalad tayong makapasok. Actually, this is the first time na makita natin. Sa pagkakataong ito, ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang klase ng mga sasakyan ng ating Pangulo ng Pilipinas. At naipagtanong natin kung pwedeng i-vlog ito, ay sabi naman nila ay pwede daw. Oo, at pwedeng ipakita ito sa mga tao. So, at least, samahan nyo kami mga kaibigan. Ako po sa Taong Gala, syempre kasama sa Sir Nilcar. At ito, iikutin, ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang klase ng sasakyan na ginamit ng ating mga Pangulo ng Pilipinas. Okay, let's go! So ito naman mga kaibigan, ang ating pong unang ipapakita sa inyo. Ito po ang naging sasakyan ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo. Ayan. So, ito po siya. So, maswerte tayo. Alam niyo yung karanasan natin na makita ang isang sasakyan na katulad nito, no? Ako, sa edad kong ito, mga kapatid, this is the first time na makita ko ang ganitong klaseng sasakyan na naitago pala dito sa sasakyan ng mga Pangulo dito sa ating museo, no, dito sa Circle. At talaga ang ganda. Ang ganda ng mga sasakyan eh. So, ayun po mga kaibigan at maswerte tayo kasama natin si Sir Paulo. Ay magandang araw Sir Paulo. So, ilang mga sasakyan ang nandito ngayon? Ang Presidential Car Museum po ay mayroon po kami 16 cars. Meron po kami 12 sa Presidential Car and 4 po ay may mga sakyang may historical value. Okay. So, hanggang kay Arroyo lang po ang kotse natin. Yung kay Pinoy sa kay Duterte, wala pa po dito sa collection. So, anong araw bukas ito para sa mga tao? Ayan, good question, sir. Bukas po ang Presidential Car Museum tuwing Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Sarado lang po kami tuwing Monday. May mga alituntunin bang dapat sundin ang isang tao habang nandito siya sa loob? Yes, sir. Tulad po na nabanggit kanina, unang-una po, bawal po nating hawakan yung masakyan. Hanggang dito lang po tayo sa may red line, no? Okay. Ikalawa, pwede po kayo mag-pictures and videos, basta wag lang po gagamit na flash. Ikatlo, bawal na bawal po uminom at kumain sa loob ng museum. And ikaapat, bawal po tayo magsuot ng cap. Para saan po yun? Para po sa security purpose po. And then ikaapat, panatilihin po natin yung katahimikan sa loob ng museum. Pero ang video mapoproduce natin dito ay pwede din natin ipakita sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. Yes sir. Pwede po natin i-upload sa social media. At saka po meron pong social media account sa Presidential Car Museum. Ayun nga po, ang pangalan po ng aming Facebook account ay NICP Presidential Car Museum. Alright. Thank you so much, sir. Maraming salamat Yes po. sir. You're welcome po. Tanong ko lang sana, sir. Paano paano na-preserve pa rin ito na panahon ni Douglas MacArthur? Ang kasaysayan po ng sakyan nito, Douglas MacArthur, ito po ang 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet. So sir, makikita niyo sa plaka niya, meron po siyang plaka number 1. Ibig sabihin, kasi po ang kasaysayan niya, ito, si Manuel Quezon po ang unang gumamit ng sakyan ito. Okay. Ito po yung unang presidential car ni Manuel Quezon, and then later on, nung nakabili ng bagong sasakyan ng gobyerno, yun nga po yung nadaanan niyo po kanina, pinasa na po ito kay Douglas MacArthur. Saka dagdagan lang po, lahat po ng mga sakyan sa museum namin ay intact pa po, may mga makina po sa loob. At kami nga po, ang NSCP nga po, ang nag-preserve ba para po may display dito sa museum. So do you mean to say, sir, ito umaandar pa rin or anong estado naman ito? Pwede po siyang paandarin, sir, pero hindi na po namin ito ginagawa dahil
Ang purpose na lang po niya, sir, ay i-display na lang po, Display. i-preserva na lang po. Bawal na po siyang paandarin. Oo, pero buo dyan, wala pa rin na nabawas sa mga ano yan. nandiyan pa rin. Almost original pa po. Yung ibang parts po kasi ay mahirap na hanapin. So, humanap ng kaparehas. Pero lahat, yun nga sir, lahat po dito, mga sakyan, may mga makina pa sa loob. Okay. Ito naman po mga kaibigan, ang sasakyan ng ating Pangulong Manuel. I'm wearing Fendi, money spending. All I wanna do is flex, flex. I'm not pretending, only trending. All I wanna do is flex, just flex. I'm wearing Fendi, money spending. All I wanna do is flex, flex. I'm not pretending, only Paano po yun? After ng term nila, talagang dito nila? Or paano ba? Ba't napupunta siya rito? Good question, sir. So, karamihan po kasi mga sakyan sa Presidential Car Museum ay donasyon ng pamilya nila sa amin. Dati po, hiwa-hiwalay po ito kung saan lugar naka-display. Yung iba naka-display naka-imbak sa Malacanang, sa Port Santiago. Saka usually, di-display nila sa bahay ng mga presidente. Then later on, dinonate nga po sa Presidential Car Museum. And then kami po yung nag-restore para pagsamasamahin dito at may display po. Subalit nagtaka ako nung madako naman ako sa sasakyan ni President Ramon Magsaysay. Bakit tila rocket ship ang design? Ano nga ba o saan nga ba nanggaling ito? Bakit may ganitong klaseng disenyong sasakyan ng sasakyan ng mga pangulo? At ito pa mismo ang sasakyan ni President Ramon Magsaysay. So sir, kung pakita niyo po sa video sir yung katawan ng sasakyan, makikita niyo po sa katawan ng sasakyan, mukha po siyang rocket ship. Rocket ship inspired po kasi siya. Ang kasaysayan po niya kasi that time sir, usong-uso po yung space exploration, napapadala ng tao sa buwan. Kaya po yung mga car designer, na-influensyan yung design ng sasakyan nun, kaya po naging inspiration ng sasakyan ito ay isang rocket ship. I see. Yes, sir. Actually, dalawa siya. Ito rin po ay inspired sa rocket ship. Kasi noong 1955 nga po, usong-uso ang space exploration, ang pagpapadala ng tao sa buwan. Kaya't kung ating mapapansin mga kaibigan, ang sasakyan mula kay Pangulong Ramon Magsaysay hanggang kay President Diosdado Macapagal ay tila spaceship ang design. Ito ay sa kadahilanan na ang mga manufacturer noon ng sasakyan ay na-inspired sa mga spaceship sapagkat that time, yan daw po ang exploration ng buwan na kung may tao sa buwan. So, ganito ang naging disenyo ng kanilang sasakyan. Parang tila spaceship. Pagkatapos noon ay ito naman ang sasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Parang simple lang siya tingnan, pero elegante ang pagkadisenyo. Ano ang makikita natin kay So, sasakyan po ni President Cory Aquino, ang 1986 Mercedes-Benz 500 SEL. Ang kaganda, mapapansin niyo sir sa design niya, simpleng-simple lang po yung sasakyan, pero ang unique features po niya ay lahat po dito po sa sasakyan niya magsisimula ang bulletproof car. Dito naman sa sasakyan ni Pangulong Corazon Aquino, dito na nag-umpisa ang bulletproof car. Dito na uso yung bulletproof car. Ito ay sa kadahilanan nung panahon ni Pangulong Corazon Aquino ay kasagsagan ang mga sunod-sunod na kudita. Germany sa atin. Dalawa po ang dinonate ng Germany. Makikita niyo sir, ito sa kay Ramos ay halos pares lang po. Kasi dalawa po yung donasyon sa atin ng Germany. At ang mga sasakyang ito mula kay Pangulong Corazon Aquino at maging kay Pangulong Pedro Valdez Ramos ay mula po sa bansang Germany. Sila ang nagbigay sa atin ng ganitong sasakyan na nakadesinyo sa bulletproof. Pinakita sa atin ang lahat ng mga klase ng mga sasakyan mula kay Pangulong Fidel Ramos, Pangulong Joseph Estrada at ang pinakahuli ay itong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Wala pa daw ang kay Pangulong Pinoy at maging ang kay Pangulong Duterte sapagkat hindi pa na ibibigay sa kanila. Maraming salamat Sir Carlo sa laga naman at tunay ngang nadagdagan ng aking karunungan. Hindi ko akalain na sa lugar nito ay makikita ko maging ang sinaunang sasakyan ni Pangulong Aguinaldo.
Pasyalan po natin mga kaibigan, dito lang po sa Quezon City Circle. Ito pong museo ng sasakyan ng mga pangulo ng ating bansa. Tandaan, mahalaga din pong malaman natin, ika nga ang kasaysayan ng ating bansa. Ako po si Taong Gala kasama si Sir Nilcar Liano. Ito po ang aming paglalakbay dito sa syudad ng Quezon City. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw mga kapatid. I'm wearing Fendi, money spending, all I wanna do is flex, flex. I'm not pretending, only trending, all I wanna do is flex, just flex. I'm wearing Fendi, money spending, all I wanna do is flex, flex. I'm not pretending, only trending, all I wanna do is flex. Kaibigan, nakalabas na po kami. Ayan, sir, anong pakiramdam na kahit paano na nakakita tayo ng mga sasakyan ng mga pangulo, ano? Namamangha ako sa mga sasakyan nila. Oo. Na-preserve, namamangha ako dahil sa mga luxury car yun na gamit nila. Pangalawa, namamangha ako, na-preserve ng National Historical Commissions ang mga presidential car. Yes, oo. Actually, ako man, kasi ngayon lang tayo nakakita. No, of course, thank you so much kasi napayagan tayong makapag-video at napayagan tayo na pwedeng i-upload ito. At syempre, kung nakita namin sa loob, syempre, makita din ninyo sa labas. Ako po si Taong Gala at kasama ko si Sir Nilcar. Ito po ang aming gala dito po sa Quezon City Circle, kung saan napasok po natin ang sasakyan, ang museo ng sasakyan ng ating mga Pangulo ng Pilipinas. Samahan nyo kami hanggang sa muli namin paglalakbay. Babush!